Sa kabila ng masayang selebrasyon ng nagdaang na Pasko at pagdiriwang ng bagong taon, hindi ikakaila na marami tayong dekorasyon na ginamit na kinakailangan ng tamang disposal at pagtatago upang makatulong magbigay ng pangangalaga sa ating kalikasan. At para bigyan po tayo ng impormasyon tungkol dyan, makakausap po natin ang campaigner ng Ban Toxic sa si Mr. Tony Dizon. Sir Tony, Happy New Year po sa inyo. Happy New Year, sir! Happy New Year, Dayan at Odi. Good morning mga ka-RSP. Alright, sir, ano po yung inyong opinion tungkol sa lumalalang problema ng toxic at eco waste sa ating komunidad, lalo na po sa mga nagdaang selebrasyon? At paano po ba natin ito masusolusyonan? Sa totoo lang, napakaganda nung sinabi mo, no? Paano natin ito masusolusyonan? Ngayong buwan po ay ginugunita or sineselebrate natin yung tinatawag na Zero Waste Month. Every January yan of every year. At kaya very timely na ito yung panahon din para mas pag-isipan natin, no? Isabuhay natin yung tinatawag nga na zero waste o walang aksaya na klase ng pamumuhay. Napakahalaga nun. Lalong-lalo na ngayon, alam naman natin, patapos na yung taon, magsisimula na tayong magtanggal ng mga decorations sa ating bahay. Magandang pag-isipan natin ito, lalong-lalo na yung mga pag nagtatanggal na tayo ng mga decorations, i-safe keep natin ito ng maigi. Ibig sabihin talagang pag-ingatan, linisan, para magamit pa natin sa susunod na taon. Ngayon, may mga klase ng mga decorations na kailangan talaga ng mas maingat na pagtatago. Halimbawa dyan, yung mga Christmas lights, kailangan i-check natin kung okay pa ba yung mga bombilya, yung mga wirings nito maayos pa ba. Ngayon, kung hindi, dyan papasok yung pwedeng gawin ng ating mga kababayan, i-repair kung kayang i-repair, tingnan kung may mga naka-open na mga wire, o di kaya ay kumbaga ipa-check natin para magamit pa natin muli. Okay. Ayun nga, Sir Tony, paano natin ma-decidean kung ito ay ba'y kailangan ng itago o kaya dapat i-dispose na ito, itong mga dekorasyong nagamit namin ng holiday season, at saka ano ba yung mga alternatibong paraan ng pagtatago o kaya pagdi-dispose? Yan yung napakagandang kailangan nating mabago na practice. Kadalasan kasi ang nangyayari, pag nakakatanggap tayo halimbawa ng mga bagong nagbigay sa atin ng decorations, yun yung gagamitin natin at technically i-dispose na nga talaga yung iba. Una, may mga paraan napakaganda na may social media tayo, may mga pamamaraan para i-DIY natin, no? Pwede nating uling i-repair, i-refurbish o di kaya ay i-reuse yung ilang mga Christmas decorations natin. May mga iba naman nagpa-practice ng tinatawag na upcycling. Ibig sabihin, ginagawa ng bagong itsura yung mga decorations natin. Ang isang mga halimbawa dyan ay kadalasan yung mga decorations may posibleng natanggal na, nasisira. So i-repair natin ito. Ngayon kung hindi naman, pwede naman natin gamitin bagong disenyo uli ng decorations para sa ating bahay. So maraming mga pamamaraan bago natin ito totally i-dispose. Ngayon yung pagde-dispose, Dayan and Odi, mahalaga na maintindihan natin dito sa ating bansa ay meron tayong tinatawag na Republic Act 9003 o yung Ecological Solid Waste Management. May mga klase po ng mga materyales na ginamit diyan sa mga Christmas decors natin. Kaya po siya hindi kailangan kagyat na i-dispose ito. Hindi mo nga rin siya pwedeng isama doon sa mga regular na mga panapon. Kasi yung halimbawa may mga decorations na ginamitan ito ng kulay, ang iba dito ay gawa sa plastic. Hindi po siya kagyat na isama doon sa mga panapon, but rather i-separate po natin na lalagyan itong mga ganitong materyales dahil nga posibleng ang mga ito ay may taglay na mga nakalalasong chemical na hindi dapat sinasama sa mga regular na panahon. Sir, may mga proyekto po ba kayo na isinasagawa ang inyo pong organisasyon upang itaguyod po ang pagbabawas po ng waste sa pagtatapos po ng holiday season? Tama yan, Dayan. Sa totoo lang, itong buwan ng
January, marami. Hindi lang ang Ban Toxics, maging ang iba pang mga environmental groups na nagsusulong ng zero waste campaign dito sa bansa natin ay may mga kanya-kanya talagang mga activities na gagawin. Pero ang isa sa Ban Toxics, ang sinusulong nito ay talagang kailangan natin mabigyan ng awareness yung ating mga kababayan. Sa totoo lang, Odi at Dayan, more than 20 years na yung ating batas, pero yung mga kababayan natin hindi pa rin talaga ganon ka sinop doon sa kanilang mga panapon. Ibig sabihin, hindi pa rin talaga nagsesegregate, na tapon dito, tapon doon pa rin yung practice na ginagawa natin. Kaya tuloy ganyan, dumadami, nadadagdagan yung basura. At maging itong lumipas na taon dito sa atin, talagang dagdag pa na basura yung nalikha. Kaya makikita ninyo dun sa ilang ginawa natin na photo monitoring, pagkatapos niyang kaagad ng bagong taon, mapapansin niyo sobrang dami ng basura na nalikha as compared to sabihin na lang natin doon sa mga previous years na kung saan pandemic, hindi pwedeng lumabas yung mga kababayan natin. Walang minimal yung gatherings, pero ngayon sobrang dami talaga. Kaya nananawagan talaga tayo dun sa mga kababayan natin na kailangan na natin talagang mas maging bahagi na ng ating buhay yung ang prinsipyo ng walang aksaya or zero waste para mas makatulong tayo dun sa pagbawas ng problema ng basura dito sa ating bansa. Alright, Sir Tony, ano po ba yung mga hakbang na pwede nyong irekomenda para mapanatili yung malinis na kapaligiran matapos po yung New Year festivities? Alam na po natin, nasa tradisyon na po natin yung talagang nagpapaputok, ano? Kahit pa ipagbawal ito, may ilan pa rin sa ating mga kababayan hindi mapapigilan kahit yung mga fireworks lamang. Ano po ba yung mas magandang hakbang para after ng New Year, kakunti na lang yung lilinisin? Maganda yung binanggit mo, Odi, pero napakahirap gawin. Yung pagiging simple lang talaga ng celebration, pinakasusi talaga yan. Wag na talaga tayong gumamit ng anumang paputok. Gamitin na lamang natin yung pera na igugugol natin sa pagbili doon sa it's either dagdag na pagkain o regalo doon sa ating mga kasama sa bahay. Yung pagdating sa pagkain, ang isang concern natin din dito ay yung food waste. Sobrang dami. Halimbawa, dahil nga sobra yung gatherings, isa yan doon sa nangyayari, no? Ang daming mga itinatapon na mga tira-tirang pagkain. Ang isang pamamaraan dyan ay i-practice natin yung composting. Pwede po natin i-compost yung mga tirang pagkain, lalo na kung sira na yung pagkain. Yung mga decorations natin, i-safe keep natin, i-repair natin hanggang as much as possible. Ito na po kayo yung mga prinsipyo ng walang aksaya. Ngayon, kung meron po tayong mga nasira na mga gamit, bukod dun sa pag-repair, i-refurbish po natin ito. Bigyan natin muli ng panibagong buhay itong mga gamit natin. At yung pinaka-importante po, wag po kagad tayo mag-decide na itapon yung ating mga discards o yung mga panapon, kundi pag-isipan po natin ano pa po yung pwedeng panibagong gamit na pwede nating magawa dito sa ating mga panapon. Para po makamenos tayo, makatulong tayo dun sa basura na nalilikha natin dito sa ating bansa. Alright, maraming salamat po sa pagbabahagi ng mahalagang detalye sa amin kung paano nga ba ang tamang waste and trash management sa nagdaang holiday season. Mr. Tony Dizon, muli maraming salamat po sa inyo. Thank you, Sir Tony. Maraming salamat at good morning muli mga ka-RSP.